Sa mga biktima ng baha na miyembro ng GSIS, SSS at Pag-ibig, pwede na po kayong mag-apply ng calamity loan. Alamin po ang proseso at mga requirement sa ulat ng saksing si Mariz Umali. Inabutan ng GMA News na nangungutang sa GSIS si Heli Natividad. Kwento niya, inabot ng hanggang bubong ang kanyang bahay sa bayanan Muntinlupa. Pagpaayos ng bahay, pangkain. Yun lang po, pang ano namin sa estudyante, sa school, sa mga anak. Malaking bagay po yung panggastos namin, pambili ng pagkain. Ang mga kawani ng gobyernong nakatira o nagtatrabaho sa mga lugar na nasa state of calamity at pasok sa iba pang kwalifikasyon, pwedeng kumuha ng hanggang 20,000 pisong emergency loan mula sa GSIS. So naglaan po ang ating Board of Trustees ng 10 bilyong piso na pondo para doon sa emergency loan sa ating mga apektadong miyembro ng Bagyong Hiner at pagbaha na dulot ng habagat. Ang emergency loan pwedeng bayaran buwan-buwan ng hanggang 3 taon. Sa mga miyembro naman ng SSS, pwedeng umutang ng 24,000 regular salary loan at hanggang 1 milyong piso sa ilalim ng housing loan for repair and improvement. Pero ang mga loan application na ito, sa ilalim daw sa masusing assessment. Whether may calamity or hindi, talagang sinet up yan to help out yung members dun sa mga biglaang pangangailangan, lalo na dun sa salary loan. Yung housing loan naman is actually set up not only to help yung government dun sa effort niya dun sa pagbigay ng opportunity for more Filipinos to own their own homes. Pati mga Pag-ibig member may matatakbuhan din daw. Ang mga kwalipikadong miyembro makakahiram ng katumbas ng 80% ng kabuuang kontribusyon nila sa Pag-ibig. Ibinabari ng Pag-ibig ang annual interest rates nito sa 5.95% mula sa dating 10.75%. Nakakaranas tayo ng maraming kalamidad eh. Kaya ba napag-isipan ng pamunuan ng Pag-ibig na paano ba makatutulong doon sa ating mga miyembro sa Pag-ibig. At ito nga naisip, Tiro nyo, from 10.75, wala ka na makikita ng 5.95. Nagbigay rin ng Pag-ibig na 3-month moratorium sa pagbabayad ng housing loan sa mga miyembrong apektado ng kalamidad sa mga lugar na isinailalim sa state of calamity. Kung di naman miyembro ng kahit ano sa 3 ahensyang ito, mainam din namang ipa-insure ang bahay at sasakyan para may mapagkukunan ng perang makakatulong sa pagpapagawa nito sa oras na salantahin ang kalamidad. You're paying in case of your loss para ma-mitigate naman yung inyong mga losses just in case na magkaroon ng calamity. So, at least you can sleep well at night na end of the day, kung may mangyari, maaring hindi maibalik sa iyo lahat, but I think you have something to start with. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi.